US guided missile destroyer. Muli na namang sinubok ang tapang ng PLA Navy ng China. Ito ay matapos sadyain ng USS Halsey na dumaan sa kontroladong isla ng China sa Paracel Island, kung saan ay may paghihigpit ang China sa mga dayuhang barko na dumaraan dito na lumalabag naman sa freedom of navigation sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. At dahil nga ang freedom of navigation ang pangunahing isinusulong ng US sa bahaging ito ng karagatan, ay hindi ito maaaring mag-standby sa lugar. Kaya't naghintay lamang ito ng reaksyon mula sa PLA Navy ng China. Subalit nang makaalis na ang USS Halsey sa nasabing katubigan, ay agad namang nagpahayag ang Southern Theater Command ng People's Liberation Army na napalayas umano nito ang warship ng mga Amerikano. Kaya naman tumugon ang US sa pahayag na ito ng China at ipinaliwanag at inamin din na sinusubukan talaga nila ang China kung ano ang magiging reaksyon nito sa kanilang pagdaan sa bahaging ito ng karagatan, at ipinaliwanag na ang inosenteng pagdaan ay karapatan ng isang barkong pandigma na magbiyahe sa loob ng 12 nautical miles ng baybayin ng ibang bansa nang walang paunang abiso hanggat hindi ito nakasasama sa kapayapaan, kaayusan o seguridad ng coastal state, ayon sa Artikulo 19 ng UNCLOS na nangangahulugan umano na ang isang barkong pandigma ay hindi maglulunsad o magre-recover ng mga sasakyang panghimpapawid, magpapaputok ng mga armas, gumamit ng ilang partikular na radar o gumawa ng anumang iba pang aksyon na makagambala sa direktang pagdaan ng barko. Sa madaling salita ay walang dapat ikabahala ang lahat para sa freedom of navigation, kaya't ang paglalagay umano ng China ng mga restrictions para sa pagdaan dito ay hindi makatarungan. Gayunpaman ay wala namang nagawa ang China kundi ang pagmasdan ng pagdaan ng nasabing US destroyer hanggang makalampas ito sa kontrolado nilang isla. Sa madaling salita ay tila ipinaramdam lang ng US sa China ang daan-daanan sila at hindi sila irespeto gaya ng ginagawa nila sa iba. Kaya naman walang nagawa ang China kundi ang magmasid at magalit at mag-imbento ng isang pahayag na naitaboy nila ang warship ng Amerika, which is iniinis lamang naman sila dahil kung talagang matapang ang China sa dami ng kanilang barko sa bahaging ito ng kanilang kontroladong isla laban sa iisang barko ng Amerika, ay dapat hindi lamang binoculars ang ginamit nila. Pero dahil nga tapang-tapangan lamang din sila, ay nag-imbento na lang ulit sila ng pahayag na pinalayas nila ang warship ng Amerika at nagpahayag na malubha umanong nilabag ng US ang soberanya at seguridad ng China na isa pang matatag na patunay umano ng maritime hegemony at militarisasyon nito sa South China Sea, at ganap umanong nagpapakita na ang US ay maituturing na security risk maker sa South China Sea at ang pinakamalaking taga-sabotahe ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea, mga katagang mas nababagay para sa China. Ang nasabing insidente ay nangyari isang araw pagkatapos lumipat ng USS Halsey sa Taiwan Strait habang tinatapos ng US at Pilipinas ang Balikatan 2024 exercises nito. Samantala bago pa man mangyari ang mga ito, ay nauna nang nagpahayag ng reklamo ang Prime Minister ng Australia dahil sa pagpapaputok umano ng decoy flares mula sa Chinese fighter jets patungo sa dinaraanan ng isang Australian air warfare destroyer na HMAS Hobart na noon ay nagpapatupad umano ng mga parusa ng UN Security Council laban sa North Korea sa mga internasyonal na tubig sa Yellow Sea. Ang pangunahing gamit ng mga decoy flares ay upang lituhin ang mga missile system ng kalaban. Sa madaling salita, ito ay isang defense mechanism sa larangan ng digmaan. Subalit sa pagkakataong ito ay tila ginamit ng China ang decoy flares nito bilang offensive weapon upang panandali ang bulagi ng piloto ng Australian Navy helicopter. Gayunpaman ay wala namang napinsala sa panibagong agresyon ng China sa pagkakataong ito. Subalit nagbigay ng matinding babala ang Prime Minister ng Australia na hindi umano makatarungan ang ginawa ng Chinese fighter jets at magpasalamat na lang umano sila dahil walang masamang nangyari sa kanilang piloto. Pero bakit nga ba mas nagiging agresibo pa ang China sa panahong ito? Iyan ay obviously dahil sa papalapit na ang presidential election sa Estados Unidos, kung saan sa mga panahong ito ay tiyak na iiwas ang administrasyong Biden sa anumang posibleng escalation ng kaguluhan ngayon na nagaganap sa mundo, dahil kung susugal agad ang administrasyong ito sa isang direktang pag-atake sa mga kalaban nito ay tiyak malaki ang kanyang magiging problema
sa sandaling siya ay matalo sa gaganaping halalan sa pagkapangulo. Kaya naman kinukuha ng China ang pagkakataong ito upang ipakita sa lahat na hindi sila natatakot sa gulo. Subalit sa oras na matapos ang halalan sa Estados Unidos ngayong November 2024, ay posibleng magkaroon ng malaking pagbabago ang ginagawang agresyon ngayon ng China. Lalo pa kung si Donald Trump ang mananalo sa pagkakataong ito na numero 1 aktibo noon sa pagsasagawa ng Freedom of Navigation upang subukan ang tapang ng China. Kaya't ngayong mas nalalapit na ang halalan sa US ay tiyak mas magiging malaki ang problema ng China kung si Donald Trump nang muli ang mananalo bilang Pangulo ng Amerika. Lalo pa at malaki ang posibilidad na muli nitong maimpluwensyahan ang Russia na tiyak ay hindi magugustuhan ng China. Gayunpaman kung mananatili si Biden sa posisyon ay posible pa rin namang mas maging agresibo ang US sa ikalawang termino nito dahil mahaba na ulit ang kanyang panahon upang maiwasang managot siya sa kalalabasan ng mga posibleng labanan sa pagitan ng US at ng China. Kaya't ilang buwan na lang ay malalaman na natin kung tunay ang tapang na ipinapakita ng China dahil mayroong tinatawag na karma na kung ano ang masamang ginagawa mo sa iba ay babalik ito sa'yo bilang isang karma. Kaya't hindi dapat basta-basta magpadala ang Pilipinas sa agresyon ng China dahil may tamang panahon ng pagbagsak nila. Ang kailangan lamang nating gawin ay magpakatatag sa panahong ito upang makapagpatuloy sa pangingisda ang mga kababayan nating Pilipino at maipagpatuloy natin ang ating paninindigan sa ating teritoryo. Kasabay nito ay ang tuloy-tuloy na pagsisiwalat ng kabulukan ng mga Chino at ang paghihigpit sa mga Chinese national sa bansang ito na nakadaragdag rin ng pressure sa komunistang partido dahil konektado ang kanilang mga negosyo sa mga ito na tiyak ay iindahin din kalaunan ng kanilang partido dahil unti-unti nang binubura ng ating gobyerno ang malakas na impluwensya ng China sa bansang ito. Gayunpaman kung tuluyang magpapauto ang mga Pilipino sa mga naratibo ng mga pro-China sa bansang ito ay mananatiling magulo ang bansang ito. Kaya't kung nais ng lahat ng katahimikan at kapayapaan ay may magagawa ang bawat Pilipino laban sa agresyong ito ng China at iyan ay ang suportahan ng ating gobyerno laban sa impluwensya ng garapal na partidong komunista ng China.